Nasa ating po linya ngayon at ating pong istorbohin si Professor Paulo Emmanuel Tamase ng UP College of Law. Importante po ito, academic discussion para ho tayo matuto. Magandang umaga po, Professor. Magandang umaga po, Sir Ted, at sa inyo mga taga-subaybay. Salamat po sa inyo pong sakripisyo para po sa aming pong programa. Uunahin ko lang po itong debate ngayon, pagtatalo. Doon po sa sinasabing gawin na po natin itong example, wala ho pa namang itong subjudice kasi nga po pinag-uusapan pa lang nga, wala pa nga pirmay po yung charge sheet daw sa ombudsman eh. Yung pong sinasabi ni Ombudsman, Deputy Ombudsman Clavano, ika niya, ang sinasabi po niya, yung daw pong contribution sa eleksyon noong 2025 na tinanggap ni Senador Marcoleta na 75 million ay sabi niya, if I may quote, Oo. Ang sabi po niya, yun daw pong reklamo na plunder does not hinge on whether the alleged 75 million came from public funds. And he said that plunder law also covers certain acts involving private money. Doon po tayo muna magsimula po. Ano ba ang elemento po ng plunder? At talaga ho bang kahit na ganyan po ang pinanggagalingan ng pera, donasyon sa kampanya ng eleksyon, ay maaaring masakop po ng kasong plunder? Go ahead po, Professor. So maganda po yung tanong, kasi yung common misconception nga po natin sa plunder ay ito lamang po yung pagnanakaw mula sa pamahalaan. But yung plunder po, mas malawak po yung sakop niyan. Yung isa po ay yung nabanggit po natin yung pagnanakaw, pagkuha ng pera ng taong bayan na sa public funds. Yung second po na aspect niya actually is accumulation of ill-gotten wealth. Ibig sabihin po nun kapag nag-accumulate parang tumanggap, dumami yung ill-gotten wealth ng isang tao. At kabilang kasi sa ill-gotten wealth sa plunder law ay yung mga regalo, donasyon na binibigay sa isang public officer dahil public officer siya. So doon po nanggagaling yung sinasabi ng ombudsman na hindi porket hindi public funds yung tinanggap ay hindi na ito plunder. In fact, pinaparusahan din po kasi yung pagsuhol or yung pagtanggap ng suhol effectively. So I think yung po yung hindi pa ko natin nakikita yung charge documents, yung complaint laban kay Senator Marcoleta, but I think yun po yung teorya nila na kung hindi nga po ito failure to declare campaign receipts, donations kay Senator Marcoleta kasi hindi pa ho siya kandidato at that time, at the very least, tinanggap na yung napakalaking sum na iyon or napakalaking amount na iyon nung public officer na siya, nung congressman siya, bago pa man siya tumakbong senador. Okay. Professor, pwede ho ba natin lang, if you will allow me, para ho mas maunawaan din natin ito pong provision mismo po ng batas. Kasi ang claim po naman ng kampo nila Ginoong Marcoleta na oo, congressman po siya nung panahong yon, pero yung mga nagbigay sa kanya ng campaign contribution ay nagsasabi nga na hindi naman daw ito mga taong may kontrata sa gobyerno o meron pong mga interes sa kanya pong panunungkulan. Basahin ko lang po, by receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So, kapag po ganun na ako isang congressman, tumakbo akong senador, before the campaign period, may nagsabi sa akin, tanggapin mo to. Ituring mo na lang ito na if I may quote, we're giving you contribution but this is your debt or gratitude to us. Treat it as a debt. Yung pong sinasabi niya, di ba doon, ito kasi yung bahagi doon ng preba ng ombudsman, yung actual na media statement ni Ginoong Marcoleta. Paano ho natin to makokonek dito nga po sa sinasabi na sa number 2 elements nga po nitong plunder na kung meron kang proyekto, wala naman pinag-uusapan dito na proyekto o naman pong benepisyo na makukuha supposed to be nung donor po o campaign contributor.
Paano? So, yung plunder law po, tama ka, Manong Ted, pag tinignan ninyo yung batas, hindi lamang ito covered doon sa proyekto. Covered din po dito yung pagtanggap dahil lamang public officer ka. Mhm. At mahalaga po alalahanin kung bakit ganun yung prohibition o bakit ba natin binabawal na kahit wala namang yung tinatawag natin na quid pro quo, walang palitan. Mm. Bakit natin pinaparusahan yung pagtanggap ng ganito kalalaki na amount? At Mm. kaya po gano'n yun kasi minsan nga po abang, no? Yung ginamit niyo po na word na sinasabi din, I think, dun sa statement ni Senator Marcoleto nun was debt, parang utang. Mm. So parang para siyang advance, no? Na kung mapupunta ka sa posisyon na ito, alalahanin mo naman kami na nagbigay sa iyo. So parang inunahan lang niya yung pagsuhol dun sa public officer. Kaya po binabawal sa batas Mm. natin yun. So depende doon sa interpretasyon nung debt, no? Kasi maaring utang as in utang pinansyal or debt of gratitude, no? Opo. Mm. Pwede pong utang pinansyal in the sense na Mm. kakandidato ka, na Mhm. umutang ka muna sa amin. Mhm. Pwede din naman siyang utang ng loob. But Mhm. in any event po kasi, sa Mm. batas po natin at sa code of ethics po natin, kung Mhm. pinautang po yan para sa kampanya, dapat idineklara po yan eventually nung naging kandidato na po siya. Kasi kalinaw kung ano po yung value ng transaction na iyon. Mm. Opo, pero attorney, professor, sabi naman nila na-dismiss nga ng COMELEC yung kaso na hindi ito sinama sa kanyang statement of contributions and expenditure during the election. Yung dismissal po ng COMELEC, so balikan ho natin, Mm. Manong Ted, Mm. yung naging usapin po dito, Mm. no? Mm. So kung alalahanin po ng mga taga-subaybay, dati po nakasuhan po si Senator Marcoleta kasi hindi po niya idineklara sa kanyang statement of campaign contributions and expenditures Mm. itong natanggap na niya na 75 million suma total. Mm. Ang excuse po niya noon sa COMELEC ay hindi pa ho siya kandidato noong tinanggap niya iyon. At Mm. tama po yun. Meron po tayong doktrina, yung tinatawag po natin doon na yung Penera Doctrine, Mm. kung saan hindi pa ho pwede kumagat yung mga election offenses kung hindi pa ho kandidato yung isang tao. At nagiging kandidato lamang siya kapag nag-file na po siya ng Certificate of Candidacy at nagsimula na po yung campaign period. Nung time po na natanggap ni Senator Marcoleta itong amounts na ito, hindi pa ho nagsisimula yung campaign period. Kaya yun po yung excuse niya. Mm. Pero hindi po yun ibig sabihin na na wala na po siyang sabit. And I think ang nahuli sa kanya na sabit ay dahil na rin doon sa public statements niya, ay tumanggap ka siya ng ganito kalaki na amount. Hindi po pang-araw-araw na tumatanggap ang isang opisyal ng Mm. ganito kalalaki na amounts po, no? So tumanggap po siya ng ganitong amount nung time na public officer na siya at ayon nga sa kanya sa statements niya bilang debt or bilang utang. Mm. Professor, um, tatayo ho ba kaya yung pong ang magiging pangunahing ebidensya ay media interview or media statement? Kasi alam po naman natin, una, well, yung mga kickback, mga tongpats, ano ho, wala namang voucher yon, ano, wala namang mga resibo yon. Pero in this case po, sa pag-amin ng pagtanggap ng 75 million na campaign contribution, ang sabi nga ng ombudsman, ang kanilang hawak dito na ebidensya ay yung kanyang media interview. Will that stand alone? So, alalahanin natin, Manong Ted, no, may habang tumatagal po kasi ang criminal process, pataas ng pataas yung standard na Mm. kailangan patunayan ng gobyerno upang makakuha ng favorable na ruling. So, Mm. doon sa tanong na enough na po ba yung ebidensya upang magkaroon ng kampanya, magkaroon ng kaso sa korte, Mm. sasabihin ko po na mukhang may tsansa po, no? Kasi yung statement po niya ay nasa public statement. Ito po ay binigay in response to yung kaso niya sa COMELEC, which means hindi natin pinag-aawayan actually yung amount. Pinag-aawayan lang natin yung dahilan doon sa Mm. amount. Mm. Baka enough po yan para magkaroon ng criminal prosecution. Pagdating po doon sa korte, magkakaroon na po ng iba-ibang kailangan patunayan ngayon yung ombudsman. So, yung at the time yung special prosecutor. So, una po, no, meron po ba talaga ng amount? May bank records po yun, may bank secrecy law po tayo, pero pwede po pabuksan ng korte yon.
na proper na subpoena. Mm. At yung purpose po, no, binigay po ba dahil sa public officer, magkakaroon po ng pagkakataon naman si Senator Marcoleta kung tumawid dito sa Mm. Sandigan Bayan na Mm. ipaliwanag, no, kung ano Mm. ba talaga yung amount na iyon. So, garantisado naman po ng proseso natin yung pagkakataon ni Senator Marcoleta on Opo. various stages na Mm. ipakita yung Mm. kanyang depensa. Mm. At saka dito po kasi dahil plunder po ito, yung quantum of evidence dito ano ho talaga, 'di ba? Proof Opo, beyond reasonable doubt, no? Opo. opo. At over time po, yung Mm. Korte Suprema natin, padagdag po ng padagdag yung mga requirements for plunder. So yung Mm. Mm. series requirement, kailangan more than one act po yung nangyari. May Mm. mga ganun po siya na Mm. na-develop na requirements over time. So hindi po Mm. madali makasecure sa Opo. plunder, kaya nga po madaming nakakatakas. Opo. Professor, yun ho bang nag-contribute na mga tao na na-identify po naman, sila ho ba'y may pananagutan din dito? Opo, no? Kasi parang principal by cooperation po sila dun sa Mm. plunder. Kung hindi po mangyayari yung krimen na iyon kung hindi po sila nagbigay. So kahit sila po mismo may sabit din po in theory, no? Of course, meron din po silang sariling depensa Mm. regarding this. Baka wala naman po silang criminal intent. But hindi po kasi mas malinaw lamang po siya, I mean, no? Mm. Kung na-start na natin makita yung ebidensya Opo. laban dun sa mga nagbigay. So kumbaga, in case isama po sila, pasasagutin din sila ano ho, sa kanilang panig itong tatlo na umano yung nag-contribute. Opo, pwede po silang sumagot on their own kung Mm. gagawin po silang co-accused. Pwede din Mm. po silang kunin na testigo ng estado. Pwede Mhm. po silang gawing state witness. So madami pong pagkakataon kung paano sila mapapasok dito sa storya. Okay. Sige po. So, Professor, yun lang pong sinasabi na mahirap diyan kasi pag na-file mo yan sa Sandigan Bayan, maglalabas ng agad-agad ng arrest warrant at walang piyansa yan. Makukulong ka agad dito yung pong inaakusahan. Gaano ho ba, paano ho ba naglalabas agad-agad ng arrest warrant ang Sandigan Bayan, ang hukuman po sa gantong mga uri po ng kaso na ang parusa nga po ay maximum penalty? Maganda po yung tanong ninyo, no? Kailangan po natin actually alalahanin na hindi porke yung ombudsman ay maghahain ng isang information or criminal complaint, yung magsisimula ng kaso sa korte na mismo, ay mag-i-issue ng warrant ang korte. In fact, yung trabaho ng korte ay i-evaluate yung ebidensya na dadalhin ng estado ng ombudsman, tapos sila mismo magde-decide kung mayroon bang probable cause, no? So independent yung finding ng ombudsman, independent din yung finding ng korte. Kung yung korte makikita niya na probable cause meron, ibig sabihin nun may Mm. sapat na ebidensya upang kumbinsihin ng isang ordinaryo, reasonableng tao na Mm. mayroon ngang krimen na nangyari at Mm. responsable yung tao para sa krimen, Mm. mag-i-issue siya ng warrant. At doon lamang siya mag-i-issue ng warrant. Mm. Now, tama kayo na non-bailable ang plunder. Ibig sabihin nun, in general, hindi po pwede mag-ain ng piyansa. Ng bail na para Mm. makalabas ho. Mm. Pero mayroon po yan sa course po ng trial kung magiging malinaw na hindi po ganoon kalakas yung ebidensya ng estado at Mm. mayroon pa akong ibang exception, ay pwede po actually mag-grant ng bail eventually yung Mm. korte. But Mm. down the road na po yun, hindi po at this early stage. Opo, opo, opo. Kumbaga po ang huwes ano po na patas ay hindi ka raka-raka, no? Labas kaagad ng labas ng arrest warrant kasi nga you will deprive a person ng kanyang liberty. Depende po doon sa bigat ng hawak na ebidensya na iaharap ng prosecution. Kaya nga po sa ngayon may mga petition for bail at inaalam po, di ba? Kung sila ba'y karapat-dapat na makapagpiyansa. Ito po yung mga nandidiyan na, pero in this case po, hindi agad-agad maglalabas ng arrest warrant, no? So, tama ko yun. May step by step po yung ginagawa ng ating Mm. proseso na Mm. habang tumatagal yung criminal process, pataas din ang Mm. pataas yung requirements para sa Opo. estado yung kailangan nilang patunayan. Opo. Okay. Sir, dito po sa plunder, 50 million ano po ang threshold, no? Opo. Right? Opo. Okay, 50 million. Kapag 1 million, halimbawa,
Ano po, hindi na po plunder 'yon, pero ano, meron ho bang kaso ang isang public official kung 1 million yung kanyang contribution? Sabihin na po natin, "Oh, bigyan kita 1 million, ituring mo 'yan na utang. Lista mo muna, Opo. utang mo sa akin." Kapag ho 1 million, below 50 million, papaano kaya? O kaya 49 million, papaano po kaya? Puwede po 'no, so yung provision po na binanggit niyo kanina, yung binasa niyo po kanina, nakikita din po 'yan sa RA 3019, sa Hmm, Anti-Graft and Corrupt mm, Practices Act. mm, So kung below 50 million puwede pong doon pumasok. So, Manong Ted, kailangan natin i-clarify lang 'no, yung bawal kasi na nangyari base dun sa mga version na nakikita natin sa mm, media, mm, hindi naman yung, pagtanggap lang ng kahit anong regalo or kahit anong gift 'no or mm. consideration. Yung pinagbabawal dito yung ganoon kalaki na amount at mukhang dahil congressman si Senator Marcoleta or by reason of his public office. Mm, So kahit mas maliit yung amount na iyon, kahit 5,000 lang yung kahit 10,000 lang, mm, puwede pa rin siya pumasok, sa criminal law natin sa RA 3019 or yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pinagbabawal kasi dito ay yung public officers natin dapat hindi mm, tumatanggap ng ganito na mga regalo in advance, mm. or dahil lang sa kanilang posisyon kasi baka magkaroon sila ng utang ng loob doon sa nagbigay sa kanila. Opo, so ibig sabihin po, may kaso pa rin. Hindi nga lang po plunder, pero according po sa ating pong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yan po yan. Opo, tama po. Okay, may tanong lang po si Chacha bago kami mag-good night sa inyo. Sorry, attorney, naistorbo po Okey po. namin kayo. Okay. Oo. Yes po, Professor, may binabanggit din dun sa mga naging pahayag ng ombudsman. Ang sinasabi nila, yun daw pong pagtanggap in tranches. Ano pong explanation dun? Gaano katibay yung ebidensya na yun? Well, importante po 'yun sa plunder. Kasi ito nga po yung unique sa plunder, eh. Ang Mm. requirement po niya ay series of transactions. Ibig sabihin, may sunod-sunod po na pangyayari. So kung tingi-tingi yung bigay no, 25, 25, 25 muna, pasok po talaga yung sa plunder. Assuming nandiyan po yung other requirements kasi series of transactions po siya. So kailangan tignan yung history nitong Plunder Act. Noong 1990s, no, sa dami ng corruption allegations, nag-decide magpasa yung Kongreso ng mas matindi, effectively na Anti-Graft and Corrupt Practices Act, but for ditong malalaking amounts. At for some reason, doon sa batas natin sa Plunder, may requirement na series of transactions. So yung sinasabi ng ombudsman na tranches, isa yun sa mga elemento ng plunder na kailangan nilang patunayan. Na kailangan hindi lang isahan na nangyari ito, hindi siya one-time payment. Kailangan Mhm. Mm, parang may longer term na relationship doon sa tao na nagbigay dahil nga doon sa series of transactions. So, mm, ginawa yun initially upang iwasan yung baka naman kasi kung piloso po yung mm, magbabayad, mm. itingi-tingi niya para Oo. hindi po pumasok sa plunder. Oo, So oo. ito po, pasok po siya kasi Oo. kahit tig 25 po yan natanggap, ang total po niya is 75. Oo, oo, hindi Okay. siya titignan na parang isa-isang 25. In Oo, oo, totality yung oo. pagtingin dito. Oo, series. Opo, Series. kasi kung hindi po combination or series, 'di ba, lalabas po siya sa plunder kasi ang Mm. sasabihin lang po, Mm, isa-isa lang ano lang yan, eh, below 50 eh. opo. Oo. So yung tinitignan ng batas parang nilalamp niya lahat yun. So Okay. combination or series of transactions po yung ginagamit Opo. nila na wording. Sige po. Mhm. So, Professor, ito lang po, no? Doon kasi sa binabanggit nyo na 1 million, graft yan. Ano po? Pero ano ito na, ngayon po naman, di ba, mayroong ang senador tumanggap ng contribution mula sa kontratista sa kanyang lugar. Paano po yun? Kasi ito hong mga ating mga mambabatas, marami sa kanila po, no? Tumatanggap po ng contribution mula sa mining company. Tumatanggap po sa kung kani-kanino negosyante. Deklarado ho naman nila sa kanilang sose. Paano yon kung ganun po na klarong-klaro na yung kanyang campaign contributor may conflict of interest? Hindi siya makakasuhan ng graft kung siya po ay nagdeklara sa kanyang sose? Well, hindi po siguro, so ganito po manang term, no? I Mm, think mm, una mm, kailangan mm, nating kilalanin maraming butas itong election mm, financial mm, disclosure mm. laws natin. And yung korapsyon sa pamahalaan, nagsisimula yan sa pangako sa halalan. Mm, So, kung seryoso tayo about corruption, itong flood control, etc., kailangan balikan natin yung mga batas natin na yan. mm, Sapat pa ba sila? Kasi parang ang dami pala niyang butas na mm, nalalaman lang natin in the last 2 years. mm, But doon sa particular niyo na tanong,
Ah, meron po kasing yung contractor po na example, bawal po talaga kasi tumanggap sa ilalim ng batas, no? Yung pagtanggap from contractors, yung mga gumagawa po ng ganitong proyekto, isa po sila Mhm. dun sa prohibited sa pagbibigay. So, mayroon pong, hindi po siguro 3019, baka Mm. pumasok po siya sa election offense. So, Mm. mayroon po kahit papaanong sasalo. Ang problema lang, hindi na rationalized yung Mhm. penalties para rito. Kasi 'di ba ho, yung hindi po siya nakatali lagi doon sa amount, parang ang Mm. laki ng factor ng timing. So ang dami pong puwedeng butas na puwedeng Oo nga. lusutan. Ah, Oo, kaya nga ngayon pati itong si Comelec inabsuelto, 'di ba? Ngayon, itong ilan na mga may isyung gano'n na mismo yung involved sa flood control project na kontratista, campaign contributor. Opo, kasi posible naman po talaga na kung dineklara niya sa kanyang SOSE, baka hindi na po siya kasama doon sa offense na yung failure to disclose. But marami pa kong batas na kino-cover yan. Potentially Mm. kasama din po ang RA 3019 at or yung Mm. Plunder Mm. Act, lalo Mm. na kung yung kandidato ay public officer na noong tumatakbo siya. So yun po yung Mm. nangyari actually kay Senator Marcoleta. Kung Mm. hindi po siya kongresista nung tumakbo siya at tumanggap siya ng amount na iyon, maiintindihan po natin kung bakit hindi siya pasok sa plunder. Unfortunately, kongresista na po siya. And Mhm. therefore, may exposure po talaga pag ang public officer ay tumatanggap ng ganoon kalalaki na amounts. Kasi Opo. wala naman pong, hindi naman po basta-bastang regalo lang yun or parang Mm. personal friendship. Mm. Usually, may strings attached po kung ganyang kalaki. Okay, sige po. So, Professor, muli po, thank you very much sa inyo pong mahusay na paliwanag. Kami po ay natutuhan na naman sa inyo at aantabay po tayo, no, sa development po ng kasong ito. Salamat po, Professor. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Thank you, Professor, Paulo Emmanuel Tamases. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.